Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon guys, gusto kong pag-usapan natin ang mga sunod-sunod na balita ng mga panloloob dito sa Canada. Medyo nakakabahala itong mga balita na to, pero syempre kailangan natin maging open at maging honest sa ating mga viewers, sa mga subscribers, kung ano ba talaga ang nangyari sa Canada at hindi lang magaganda ang mga i-share natin. Kailangan din natin i-share yung mga hindi magagandang aspect na nangyayari dito sa Canada. So tara, pag-usapan na natin. Alam niyo guys, lately, for the past week, hindi maganda yung mga balitang nasasagap natin or yung mga balitang nababalitaan natin, particularly sa east side ng Canada o sa bandang Ontario. Kasi sunod-sunod yung mga balita ng panloloob, mga krimen na panloloob na magtataka ka bakit sa halip na parang pinagtatanggol ng government yung mga homeowners, parang ang lumilitaw, parang naaagrabyado pa ng batas itong mga homeowners. Like for example, itong nangyari sa Lindsay, Ontario. Merong isang homeowner, nilooban siya. Yung invader, may daladalang crossbow. So ang ginawa ng homeowner, pinagtanggol niya yung sarili niya. Tsaka syempre, pinagtanggol niya yung bahay niya. So nasaktan niya itong invader na ito. Pero ang ginawa ng mga pulis, sa halip na pasalamatan yung homeowner sa ginawa niyang pagdidefend sa bahay niya, na-charge pa yung homeowner ng grave assault dahil nasaktan niya yung invader. So, nung kumalat ang balita na ito, napakaraming mga Canadians ang parang hindi natuwa sa naging desisyon ng mga kapulisan kung saan pinagtanggol lang naman ng homeowner yung kanyang bahay mula sa isang invader, pero siya pa itong kinasuhan at hindi yung invader. Tapos, sa Vaughan, Ontario naman, ipapakita ko itong video ng panloloob ng mga masasamang loob. Panoorin natin. So, ito yung camera. Nakikita nyo itong tatlong tao na to. Ayan. Kung papansin nyo, naka-face mask sila. Sinira nila yung camera ng bahay. Ay, may dala silang baril, oh. Ano, pinupukpok nila yung pintuan. Kung maririnig yun, nagsisigawan yung mga tao sa loob. September 3 na ganap to. Ayan. Pagkatapos nilang makakuha yung gusto nila, umalis na lang sila. Tapos dito rin sa lugar na to, sa Vaughan, Ontario, hindi kalayuan, parang 5 minutes away lang daw ng pinangyarihan ng krimen nito. Isang tatay ang napas lang. Kasi nanloob din yung yung masasamang loob sa bahay nila. Tapos hanapin natin yung balita. Ayun, tapos sa pinangyarihan din ng lugar na ito sa Vaughan, Ontario, hindi kalayuan, merong tatay, may anak siyang 3, ang nabaril sa mismong loob ng bahay niya, trying to protect his family. So ang nangyari, may mga armed robbers na pumasok sa bahay niya. Tapos nagdemand ng mga valuables. Tapos, ayun, he was shot while trying to protect his 4-year-old daughter who had a gun pointed at her. So itong mga masamang loob na ito, tinutukan pala ng baril yung 4-year-old daughter nung may-ari ng bahay. So yun, isang tatay ang napatay dahil sa mga panloloob. Which is nakakalungkot, hindi kalayuan itong pinangyarihan ng lugar nito. Nangyari naman ito noong September 1, sabi dito sa picture. Kasi alam nyo guys kung bakit malalakas ang loob ng mga magnanakaw na ito na pumasok sa mga bahay-bahay. Kasi napakahigpit ng gun laws dito sa Canada. Hindi ka basta-basta makakabili ng barel sa mga tindahan ng barel. Marami kang dadaan ng proseso. So, itong mga masamang loob na ito,
parang kampante sila na pag pumasok sila sa loob ng bahay, walang baril yung may-ari na pwede nilang gamitin na ipanlaban sa'yo. So, ito yung nakakalungkot. Tapos, ang nangyari pa, kung meron ka namang ibang gamit sa bahay, like kutsilyo or baseball bat, na gagamitin mo para ipagtanggol yung sarili mo, tas nasaktan mo yung mga magnanakaw, ikaw pa yung kakasuhan ng pulis. Parang kalukuhan yung batas na ito. Kasi parang sinasabi ng mga pulis, dapat daw ang reaction na gagawin mo sa mga masasamang loob is equal or proportionate action lang daw. So parang i-assess mo muna yung sitwasyon. Kung sa tingin mo papatayin ka nila, doon mo lang sila pwedeng patayin. Di ba parang kalukuhan yung batas na yon? Tapos merong isang police officer nga, ito pa yung sabi niya. Premier can make his own statement and his own mind up about that. What I would say is, as a police service, we'll follow the laws as they're written. If the laws change, we'll change with the laws. But as it stands, we know the best defense for most people is to comply. As you've just heard, a number of safety recommendations. Sabi ng police na ito, the best defense daw is to comply. So, kunyari, pinasukan ka ng bahay. So, kunyari, magnanakaw na pumasok sa bahay mo. Tapos nagdemand na ibigay lahat ng mga alahas mo or pera mo. The best defense daw is to comply. Ibigay mo na lang. Huwag ka na lang manlaban. Kasi pag nanlaban ka at nasaktan mo yung magnanakaw, ikaw pa yung kakasuhan. So, parang kalokohan itong batas na ito. Actually, maraming mga netizens sa social media like sa X, parang nagsasabi nga na kalokohan itong batas na ito. Ang sabi nga ni conservative leader Pierre Poilievre, dapat meron tayong castle doctrine dito sa Canada. Ano ba yung castle doctrine dito sa Canada? Ito yung doctrine nito na yung bahay mo is your castle. Pagka may masamang loob na pumasok sa bahay mo, since masamang loob ngayon, ang tangkanon is saktan yung mga kaanak mo at ikaw, pwede mong gawin lahat ng makakaya mo para ipagtanggol ang pamilya mo to the point na kahit kailangan mo patayin yung magnanakaw, gawin mo kasi it's either you or them. Kasi pag hindi mo ginawa yon, baka ikaw pa yung unahan, di ba? Kasi yung mga masasamang loob na yan, hindi naman sila papasok ng bahay na hindi sila prepared na kung ano yung mangyayari eh. Pumasok sila sa bahay mo, prepared sila na unang-una, mananakit sila. Pangalawa, ready silang masaktan. And pangatlo, wala silang pakialam sa batas. Kasi alam nila na kapag nanloob sila at sinaktan mo sila, parang sila pa yung may karapatan. So, ewan ko, sabi nga ni Pierre Poilievre, dapat magkaroon tayo ng stricter law pagdating sa home defense, and yung catch and release policy ng government dapat talaga kailangan baguhin. Kasi karamihan sa mga nangyayaring krimen na ito, yung mga suspect, sila lang din ang gumagawa ng krimen nila ng paulit-ulit. Kasi pag nahuli sila, ikukulong lang sila, and then the next day, papalayain lang din sila. Which is, parang, ano ba, naglulukan lang ba tayo? Yung mga pulis, sinasakripisyo nila yung buhay nila para ipagtanggol yung mga mamamayan, yung publiko, ikinukulong itong mga kriminal. Tapos, dahil sa batas na catch and release, napapalaya rin sila. Anyways, ang point ko lang dito is kung nakatira kayo dito sa Canada, tapos meron kayong sariling bahay, although masasabi ko na wala kayong baril, kasi nga napakahirap kumuha ng baril dito, try any means na para lang may pagtanggol yung sarili nyo. Kung kailangan nyo bumili ng baseball bat, ilagay nyo sa kama nyo, or kailangan nyo ng yung mga simpleng gamit lang sa bahay na pwedeng may pagtanggol nyo yung sarili nyo, take necessary precaution, especially sa mga homeowners. Kasi yung mga homeowners, sila yung pinaka-vulnerable eh. Kasi yung bahay nila, ano lang yan eh, kumbaga nakahiwalay yan, tapos yung pintuan nasa main road, so kahit sino, tulad nga nung pinakita kong video kanina na
yung mga masamang loob, naglalakad lang sa kalsada tapos biglang pumasok sa bahay mo. Kahit sino pwedeng pagtangkaan yung bahay mo. Unlike pag mga apartment or condominium, gated yung mga yan eh. So, hindi basta-basta makakapasok yung mga masamang loob. Pero kung may sarili kayong bahay, take all the necessary precautions. Kung kinakailangan na palagyan nyo ng bars or yung gate, yung pintuan nyo or yung mga windows nyo, para kahit sirain ng masamang loob yung pintuan nyo, hindi sila basta makakapasok kasi parang may mga gated bars yung pintuan nyo. So, there you go guys. I hope nagkaroon kayo ng idea kung ano yung sitwasyon dito sa Canada pagdating sa pagtatanggol sa pamamahay mo against sa mga masasamang loob. Although hindi maganda itong naibalita ko, pero at least maging precautionary tale to, or at least magsilbing warning ito sa mga homeowners, sa mga nakatira dito sa Canada, na take extra precautions. Like, kung kinakailangan magkaroon kayo ng weapon sa kama nyo or whatever, like baseball bat, yung siguradong may pagtatanggol kayo kapag may nanloob sa inyo, take those necessary precautions. And also, mas maganda kung may mga camera kayo sa loob ng bahay nyo na magsisilbing proof na ipinagtanggol nyo lang yung sarili nyo, na pwede nyong ipakita yon sa mga pulis na nagtatangkang i-charge kayo kung nasaktan nyo yung mga magnanakaw. So, there you go guys. If you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and hopefully next time sana maganda yung may balita ko sa inyo or may share ko sa inyo. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!